Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Sige. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting, dito po sa Kalakhang, Maynila, sa Ermita, Manila, Trinity Building. At syempre po sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde. Ngayon po ay December 17, 2021. Ako, ang bilis ng araw, ano? Para pong talagang may umahabol sa atin. Ilang araw na lang ho ba bago magpasko? 8 araw na lang, no? Kasi kahapon, 9 na araw na lang. Ngayon ho, 8 araw na lang bago sumapit ang Kapaskuhan. So, lahat po tayo ay naghahanda at lahat po tayo ay masaya. Bagamat ika nga po, meron na namang isang nagbabantang virus, pero tayo pong lahat ay confidente. Ibig sabihin, confident tayo na kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos at sa katunayan, ang ating pong kalabang COVID-19 ay halos wala na. Kung kaya tayo po ay masaya na at ika nga kung ipo-compare sa mga nakaraang taon, no? Talaga naman talagang ibang-iba na ngayon sapagkat ang mga businesses, ang mga tao ay nandiyan na sa labas at namimili ng mga pamasko at ang masayang namamasyal sa mall kasama ang mga pamilya, etc. Napakaganda hong tignan at saka syempre ika nga ho nagbabadya ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Pero sinasabi ko po sa ating mga kadiskarte na wag ho tayo magpakampante sapagkat hindi pa tayo lubusan, sabi nga po. Yung lubusan, yung talagang totally, wala na talaga, no? Kaya mag-ingat po tayong lahat, mga minamahal kong kadiskarte, mga malahal kong kababayan. At hindi lang yan, syempre tayo po ay laging nakasubaybay sa ating pong mga news kung papaano tungkol sa ating mga kalusugan,
tungkol sa ating pong ika nga ay yung sa gobyerno, yung anong kanilang mga panukala para sa ating pong mga mamamayan, para sa ating kapakanan, para sa kalusugan. Yan po. At sinasabi ko po ngayon, kahapon diniscuss po natin yung Senate Bill na 2094, no po. Sinabi ko po sa inyo, pinangako ko sa inyo na i-continue natin sapagkat medyo malawak po ang sakop nito. Alam nyo yun. Kaya yan ho ang pag-uusapan natin. Senate Bill 2094. Alam nyo po, yung Senate Bill 2094, panukala pa ho yan, hindi pa yan nagiging batas, no? Pero yung mga panukalang yan ay malamang na maisabatas kapag ika nga nakapag second, third, fourth reading na, no? Pero marami po ang mga bumoto sa mga senador upang yan ay maisabatas na. Subalit pag-uusapan ho natin kasi nililinaw ho natin kung ano yan. Sinasabi po na ang ating pong saligang batas, no? Yung 20, ano bang yung saligang batas natin, yung constitution natin na sinasabi po rito noong 1987 constitution requires 60% of Filipino ownerships, no? No, para po sa mga sa mga businesses dito sa ating bansa. At sinabi nga po ng gusto ko lang pong ipaulit sa inyo na yung Senate Bill 2094 mas marami po ang bumoto diyan ng mga senador at 3 lamang po ang hindi bumoto, sina Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan. At ngayon po medyo hihimay-himayin natin ng konti kung ano po ang ibig sabihin nitong Senate Bill 2094, no? Kasi isang hakbang na lang magiging batas na to, no? Ika nga ho, kumbaga isang hakbang na lang magiging batas na to. 15 senador ang bumoto in favor of passing the third and final reading nitong Senate Bill 2094 na pinapahintulutan po ng 100% foreign ownership ang public services like katulad po ng telecos, airline, domestic shipping, railways at subways. Medyo mabigat ho yun. Alam niyo po ba, itong mga public services na to, na airlines, laki ho ng mga kinikita rito, hindi po ba? Domestic shipping, ganun din po. Yung mga barko natin, yan, railways and subways. Ika nga, yung mga, yung ating mga train, mga subways, yung mga MRT na yan, etc. At telecos, yung ating mga internet, yung mga telecommunications na yan, sinasabi po na may pahintulot ng 100% para sa mga foreign ownership. Yung mga foreigner, para silang mag-invest at hindi lamang po 40% ang kanilang ika nga ho, ihintayin na kapalit sa kanilang pag-join sa business, kundi sila ay 100%. Ibig sabihin, pwede silang mag-may-ari sa pamamahala ng mga binanggit ng mga public services. Napaka ho yata yun, parang ang bigat, no? Kasi kumbaga dati-dati namimihasa po tayo at naaalala natin na ang ating bayan ay ika nga po ay siya dapat ang mamahala sa mga mga public services na to, no? Pero dahil dito sa bill, Senate Bill 2094, hindi na po ito in-include na na sinasabi na hindi na po ito kasama. Sinasabi ho na ang mga nabanggit na mga airlines, mga domestic shipping industry would no longer be covered by the citizenship requirements. Maliwanag po yon. Yan po ay, sa bagay ho, bill pa lang ho yan. Senate bill. Ibig sabihin ho, yan ay panukala. Pero malapit na ho yan. Kung malas tayo, pag na-aproban ho yan, yun na nga po, sa kanila na yung 100%. Pwede na po silang mag-join at pwedeng mag-may-ari na nitong mga tinatawag na itong mga malalaking na to na sinasabing hindi na considered to be public utilities, no? Ibig sabihin, kaagad sila ay mayroong karapatan bumili at maging may-ari ng malalakihang
mga business shipping industry, yung domestic, airlines. Alam nyo, yung airlines, ang laki ho ng kita niyan, eh. Hindi po ba? No? Ibig sabihin, pwede na silang mamahala dyan, magkaroon ng maging may maari, ang telecommunications, no? Mga broadcasting siguro kasama, no? Yan po. Ang panukala ay nasa taas na kung ang pamamahala ay nasa ibatas na, yung mga foreigners, yun na nga ho, pwede na magmay-ari. Ano ibig sabihin ho niyan? Aba, syempre ho, alam nyo naman yung mga foreigner, mas maraming pera yan kaysa sa mga Pinoy, no? Kasi ang mga may pera lang mo dito sa atin, walang iba kundi yung mga, ika nga ho, yung mga mayayaman. Ilang porsyento lang ho ba ang mayaman sa Pinas? Di po ba? Ilang porsyento ho, napakaliit lang. Yung mga oligarko kung tawagin, no po? Alam na natin kung sino-sino yung mga pamilya na yan, no? To name a few, sila Henry C., kaya mga Ayala, yung mga ganyan, no? Sila lang po ang talagang makakapag-contestar ito o sila lang yung pwedeng tumay up sa mga ganitong mga business, samantalang yung mga iba na although may kakayahan pero hindi ganun kasing yayaman. At sabi nga po, itong Senate Bill 2094 ay tila ho yata pinaboran pa ni Senadora Grace po. Subalit meron ho siyang paliwanag doon. At ang sabi niya, ang paliwanag niya ron ay ito po ang paliwanag niya. Gusto ko lang humalaman ninyo. Sinasabi niya kasi na hindi daw po covered ang hindi daw po covered ang mga airlines na to o dahil sa ang sabi ay ang Senate Bill 2094 ay naglalayo na limitahan at deprivation ng public utilities sa mga sumusunod, no? Ayun nga po, ano ba yung mga sumusunod na yan? Yung mga sumusunod na yan ay yung mga binanggit ho natin sa kanyan. At sinasabi ho na bakit daw ho hindi papaboran ang mga banyaga o mga foreigners kasi ito naman daw po ay kinakailangan daw po natin na tayo magkakaroon ng mga foreign investors dito. Maganda rin po yun. At sinabi po ni Senator Grace po, sponsor of the bill, public utilities are to be treated as natural monopolies which are constitutionally required to be 60% Filipino-owned, sabi ho niya, no? In the proposal under the Senate version of the bill, limits public utilities to services on the distribution of electricity and water pipeline. Yun lang po ang pwedeng sinasabi. Distribution of wastewater pipeline, airports, seaports, and public utility vehicles, tollways and expressways are also considered. Yan lang ho yung pwedeng hindi makapasok yung mga banyaga. Pero yung binanggit natin ng mga malalaki, telecommunications, yung telcos, airlines, at saka sa kanila ho yung malalaki, hindi ba? At parang kumbaga domestic shipping firms, railways, subways dito sa Pilipinas, sila ho ang pwedeng magkaroon ng 100% ownership. Pag-isipan po natin mabuti, mga minamahal nating mga kababayan, at subaybayan po natin na kung sa ikaling iyan ay mapirmahan na bilang isang batas, ano magiging implikasyon po nito sa ating ekonomiya at sa ating pong kabuhayan. Ito po ba ay makapag-create ng mas maraming trabaho or what? Sabi ho rito, Salvi Robles is watching. Thank you very much, anak, for watching. Thank you. At sinasabi ho, kung sakali ho na ito ay maaprubahan na bilang isang batas, itong Senate Bill 2094. Teka muna po, bago natin sabihin yan, tanong natin muna ho kung sino po ba ang mga proponent ito, no? Magugunita po na ang mga kakampi noon, ibig sabihin na ang mga senador noon na kung saan. Ito nagsimula nung panahon daw po ni
President Gloria Macapagal Arroyo, na kung saan siya yung nagsasabi na itong Senate Bill 2094 ay parang ika nga ay mabuti para sa ating ekonomiya or what, no? At sinasabi nga po na bagamat marami rin kumukontra dito, pero napapansin niyo po ba mga kadiskarte, hindi po natin nakikita sa mga pahayagan ngayon ang tungkol dito. Kung gusto ninyong makita po ang mga detalye tungkol dito, punta po kayo sa Google, no? Yun, sinasuggest ko po sa inyo para mas malinawan ninyo, magkaroon kayo ng magandang pananaw tungkol dito sa Senate Bill 2094. Doon ho na-explain nila, no? Pero sa mga pahayagan, di tayo po makakaasa. Wala tayong makita. Even sa mga televisions, hindi ho sila hindi ho nila ito tinatalakay. Ang tinatalakay ho yung mga presidential balls natin, kung ano saan sila naglilibot, yung mga ganun ho, no? At saka syempre tungkol din sa mga COVID-19 na kung saan sinasabi na pababa na ng pababa ang COVID-19 cases. Maganda pong maganda pang news. Subalit nalalambungan na naman tayo ng mga news na kung saan kesyo meron ng nakapasok dito na alam niyo naman yung Omicron, di po ba galing yan sa South Africa, no? At sinasabi na medyo natatakot na naman ng mga karamihan dahil yung mga salita diyan sa mga tabloid na kung saan sinasabi mas mabilis makahawa, mas mabilis lumaganap kesa sa COVID-19. Ano bang mga ganon? Habang ang ating pong mga kalooban ay medyo kalmado na. Kasi sinasabi nga ang katunayan, kaya tayo nagkakalmado ay dahil nga yung mga patunay na ang ating mga public government hospitals and private hospitals ay yung mga beds diyan para sa mga COVID-19 cases ay tiniklop na nila. Kasi kokonti na lang halos po ang mga nandoon na mga COVID cases. At syempre, alam na ho natin ngayon, syempre tayo bilang mga naging biktima rin, yung ating mga kamag-anak, mga loved ones, mga kaibigan, sa mga sabi-sabi at mga palitan ng kuro-kuro, nalalaman po natin kung ano yung mga dapat gawin. Ano mga unang dapat gawin? Syempre, palakasin ang ating immune system. So, yan po. Bagamat napunta tayo dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa ating health. Samantalang ang ating pong pinag-uusapan kanina ay Senate Bill 2094. Ayun po, nais ko lang ipaliwanag sa inyo na yun nga, wala po tayong makita sa mga pabasahing tabloid, sa mga dyaryo natin, wala hong masyadong paliwanag at wala tayong makita. So, sinasuggest ko po mga minamahal kong kadiskarte na kung kayo po ay tumungo po kayo sa Google at doon naman nakikita ninyo po ang mga tunay na pangyayari o mga paliwanag tungkol dito sa Senate Bill 2094. Anyway, ito po ay hindi pa nasa sa batas. Ito ay pa lamang, panukala. Pero yung panukala na yun, nasa second reading na yata, no? So, mabuhay ang kadiskartes from Jerry Igame. Salamat po, sir. Thank you very much. At sinasabi nga po natin, lahat po tayo ay should be very aware of this kasi ito po ang magbibigay sa atin ng kaginhawahan o kabagsakan. Kung tayo po ay mananatiling, tayo ay hindi aware sa what is happening, especially sa ating sa ating ekonomiya, na po. Kasi in the past few years, meron po tayong naging presidenteng napakagaling na economist. Walang iba kundi si President Gloria Macapagal Arroyo, no? At doon po nag-umpisa sa kanya ito. So, ayan po, bilang mga sagot, hindi naman po siguro masama na tayong mga mamamayan ay pagtuunan natin ng pansin ito at pag-aralan kung ito nga ba ay tunay na nababagay para sa atin na maratipikahan itong Senate Bill 2094. Kasi ngayon pa lamang yung telecommunication, yung tubig, ilaw, dinadaing na ho ng mga tao, ng mamamayan, no? At sinasabi nga po ng mga gagaling nating leaders, no?
Lalo na yung, alam niyo po kung sumusubaybay kayo doon sa kapisanan ng mga demokratikong Pilipino, magagaling ho yan. At mga economist din sila at sila po ay tumatalakay sa mga ika nga ho yung mga sa ating ekonomiya at sa mga pangyayari dito sa ating bansa na kung saan talagang hinihimay-may po nila ang lahat. At ako po ay saludo sa mga taong ito dahil nagsasabi po sila ng katotohanan kung ano talaga ang nangyayari sa ating bayan, lalo na sa ekonomiya. Sa kanila ko po narinig yung tungkol sa ika nga sa bagay, siyempre nag-aaral naman po tayo na alam na po natin na mga oligarchs ang mga humahawak sa mga sa tubig, sa ilaw, yung mga ganyan, na electricity. Yan, hindi po ba? At yan po ay isang tunay na pabigat sa ating mga mamamayan. Ang magbayad ka ng tubig at ilaw, nakakainin na lamang po ikakain na lang ng mga mamamayan nating nasa, ika nga ho, nasa babang-baba na ng laylayan ng ating gobyerno. Ika nga kung sabi, kahirapan, sobrang hirap. Na kung saan ang problema nga po ng mga mas nakararaming Pilipino ay kung paano makakaraos sa maghapon ng 3 beses maghapon sa pagkain. Ay problema na nga tapos magbibil pa sa ilaw. Well, sa ngayon, kung inyo pong mapapansin, ang Meralco po ay hindi sila nagpuputol dahil siguro medyo pagbibigay na rin sa mga nagkapatong-patong na mga utang ng mga mamamayan na hindi nakakabayad sa ika nga po sa Meralco, no? So, ang ginagawa ho nila, bibigyan nila ng mga months para mabayaran yun unti-unti sapagkat lalaki ho ng bill eh. 17,000, 21,000. Saan mo kamay ng Diyos kukunin? No? Kasi ang bawat isang buwan pala ay pumapalo ng 3,000 mahigit ang isang ordinaryong mamamayan. Eh paano ho yun? Ibig sabihin ho, maghahanap buhay tayo para lamang ho sa ilaw. At kaya nga po sinasabi ng mga magagaling na mga economist natin, mga Pilipino na may puso para sa bayan, pinapaliwanag ho na sana po ay sa mga darating na panahon ay mapunta na ang ito yung pamamahala na sa ano po sa ilaw, sa Meralco o sa electricity, no po, at saka sa tubig sa gobyerno, ibalik sa gobyerno. At kasi po nga kung iyan po ay magiging ang humahawak niyan ay gobyerno, mamomonitor po ng gobyerno at syempre hindi ganoong kalaki, no? Hindi ho natin maintindihan kung paano nga natin ito babatahin kung ano, paano natin kakargahin ang mga malalakihang bills na to na kung saan todo na nga ang tipid ng mga mamamayang Pilipino. Kung sila man ay may aircon, pinapatay na yung aircon. Ano na lang tayo, ventilador na lang. Di po ba? Yung mga ganon. At syempre, nalaman ko rin po, yung po bang ating water dispenser, no? Na meron kung merong yung may malamig, may mainit na tubig, basta't nakalagay yan sa nakasaksak po yan sa natin, sa electricity. Ayan pala po ay talagang kumakain ng so much so na electricity. Kaya nga po marami sa ating mga kababayan na nagtiis na lang na bumibili na ng tubig, nilalagay na lang ho sa sa pitchel, no? At yung binibili nila yung water na yung water na kung saan degree po, no, para kung saan na lang sila, kukuha na lang sila, hindi ka mukha nung parang balde na sinasalpak doon sa isang water dispenser, parang gano'n, ano? Para nga po kung ititipid na nila para hindi na isaksak sa electricity. Ganyan po nangyayari. Lahat po ng katipiran ginagawa nating mga Pinoy. At ito nga po, tungkol dito sa Senate Bill 2094 na to, tingnan po natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang panahon. Kasi po parang sa ngayon ay hindi masyadong napagtutuunan ng pansin sapagkat nalalaman nyo naman po mga kadiskarte na everybody is really busy and interested about politics, no? Lahat halos, ganyan. At inaabangan din po ng mga mahihirap na mga taon lalo, yung sobrang hirap, yung mga ayuda na kung saan namamahagi ang mga kandidato, no? Yan na, sinasabi, oy dito may nagbigay si ganito, takbuhan ng mga tao. Yun ang mga pangyayari. Well,
maraming salamat kung may mga ganun pong pangyayari. Pero sabi nga po, yan daw po ay bawal. Bawal, ba't walang sumasaway? At saka isa pa, kung ipagbabawal, marami namang nabibinipisyuhan yung mga mahihirap. Wag lamang ho peke yung pamimigay. Kasi I heard, no, noong kasagsagan po ng aking tao ay naging port manager sa Philippine Ports Authority, na assign siya sa different provinces, at nagkataon na naabutan niya yung yung mga eleksyon ng mga nakaraan. Naikwento niya sa akin na yung pong mga ibang nandun sa kumakandidato sa mga probinsya, na mga governor, etc. ganyan. Napatid nila na yung iba po, hindi natin alam kung saan galing yung mga pera na yon. May mga sinasamang mga fake na pera. Fake na piso. Parang ganon. Fake na peso. No? Peso. Yung ating pong... di po ba medyo nakakatakot din ho yun? Di po ba? Pero ang sinasabi nga po, kung ano man yung ipinamimigay dito, tulad niya, narinig ko, dito sa may, ermita, may magbibigay. So, ganito, birthday ni ganyan, magbibigay. Siyempre ho, susugurin ng mga tao yan, no? Ganyan ho kasi, kahirap ang mga tao. Ibig sabihin, kahit na 500, abay sa sobrang dami ng tao, kahit 500, makasampu ka lang yan, magkano na ho yun, di po ba? So, malaking bagay ho yung kahit na siyempre milyonaryo yung mga iyan. Baka pagdating ng oras na yan ay nahalal, siyempre ho, babawiin lahat nila ang kanilang mga gastos. Di po ba ganon? Karamihan ho sa kanila, ganyan eh. So, wag ho tayong masyadong sumubo dyan sa mga pamigay na yan. Although, alam na ho natin, naintindihan natin na tayo ay nangangailangan. Pero, mahirap ho tanggihan no? Lalo na pag nangangailangan ng tao. So, nakakaawa naman tayong mga Pilipino kapag gano'n, na kung saan tinatalasan natin tenga kung saan meron bang mga ayuda na bigay ng mga kandidato, mga ganyan-ganyan. Kasi ho, bagsak pa rin ang ating ekonomiya. Kasi yung mga kababayan natin ay nagre-resort sila sa ganyan, yung mga ayuda. Taking advantage ho sila. Kung naalala na ninyo yung mga unang salta ng COVID-19 dito, na kung saan ang ating pamahalaan ay medyo disgusted noon dahil halos walang naniniwala sa vaccination. Hindi po ba? Kung naalala nyo yun, paalala ko lang sa inyo. Mas marami ang hindi gustong magpa-vaccine kaysa dun sa ayaw. Hindi po ba? Ibig sabihin, mas marami yung ayaw magpa-vaccine kaysa doon sa gusto. Kaya lahat ho ng panghihikayat ginagawa ng gobyerno hanggang sa, kung naalala nyo, ay may salita ang ating Pangulo na, no ayuda, no vaccine. No vaccine, no ayuda. Parang gano'n, So, nung in-announce yun, dahil kahit na natatakot yung mga tao sa bakuna, nagdagsaan ho ang tao sa mga vaccination center. At nagpa-vaccine sila. Kasi marami nga pong naririnig na mga negative na mga negative na nangyari doon sa mga nabaksinahan, lalo na sa mga katandaan. Siyempre, yung mga senior citizen natin, karamihan mo may mga sakit yan, kundi high blood pressure, sakit sa puso, diabetic, etc. Yung mga ganon, hindi po ba? At siyempre, yung iba ho, hindi nakakayanan siguro, kaya medyo nagkasakit, yung iba raw namatay, mga ganyan-ganyan, na kung saan wala naman hong naulat. No? Siyempre, alam niyo po minsan, yung mga katotohanan napipipilan Hindi po ba? Pero hindi ko naman sinasabing may mga pangyayari hong ganon. Doon nga lang po sa kapitbahay namin, doon sa hatapat namin, anak pa ng doktor. No po? Siya ay may sakit na cancer. No? At nung siya ay tinakbo, ma-share ko lang sa inyo kasi yan nga po, hindi ito mga haka-haka. Ang bata pa ho nung batang yun mga nasa line of 4 lang ho siya. Malakas naman. Dati-dati ho siya, lumuluwas pang mag-isa, nagpapatingin dito sa PGH. Although ang kanyang mother is a pediatrician, magaling na pediatrician. But then, yung mga araw na yon,
bigla na lang hong sinugod siya sa ospital at ang sabi, medyo masama ang pakiramdam dahil nga po meron siyang breast cancer. Di na ho nakalabas. Yun ay kasagsagan ng COVID noon. At sinabi na lang ho na daw, may COVID daw yun at ibinigay na lang ho sa kanila. Abo na. At marami pong haka-haka na tungkol sa mga hospital na kung saan kailangan daw ideklara na COVID para ganito, ganon. Napakadami po, di po ba? Kaya nga, ang dami hong mga tao na ayaw maniwala sa vaccine during that time. So, yan po, yung mga karanasan natin na hindi natin mapigilan. Kaya nga po ito, nakatanaw naman tayo ngayon sa itong sinasabing Senate bill, na balik ko na naman ulit, kasi ho, mahalaga ito sa atin. No? Ang ating pong mga industriya na kung saan hahawakan na at maari ng makabili ng 100% ownership ang mga mga foreigners. Kasi alam nyo naman dito sa atin, pakaunti po yung mayayaman. No? At kung meron man, alam nyo kung tawagin natin sila mga oligarchs, wala akong pakialam yun sa mahihirap Di ba? Ganun talaga. Sino yung mga may-ari ng Meralco, may-ari ng mga namamahala sa tubig, di po ba? Lahat ng yan. Well, nakakalungkot mang isipin pero dapat po nating isipin at pag-aralan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kadiskarte, if you have time, bisitahin niyo po sa Google at i-type niyo yung about Senate Bill 2094 para lalo niyo pong maliwanagan kung paano. No? At siyempre tayo po magkakasama na ayusin ho natin ang ating pong mga isipan, buksan natin ang ating mga isip, pag-aralan natin ang lahat ng bagay, hindi tayo pwedeng umasa po sa pamahalaan lamang. Kailangan makipagtulungan po tayo at maging, ay vocal tayo kung sakaling ito ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Pwede ho na magsulat, pwede tayo magpunta sa mga station ng mga telecommunications para maipabahagi natin kung bakit ayaw natin. Di ba? O ano po ang mga pwede nating suggestions. Kasi do sila po ay mga mambabatas at nakakaalam ng lahat. Siyempre po tayo naman pong mga tao na nandito rito, mga mamamayang Pilipino na kung saan hindi naman po lahat ng mamamayang Pilipino ay hindi nakapag-aral. Marami rin po ang nakaaral, hindi po ba? Do kahit po sa ibang bansa, hindi naman po 100% ang kanilang mga mamamayan ay talagang nag-aral din, no? Katulad din po sa atin dito sa Pilipinas. Hindi 100% ang lahat ay nakaaral. Pero ang sinasabi ko po, kahit hindi naman po tayo nakaaral, basta tayo nagbabasa, much the better kung tayo po ay nakaaral, nagbabasa tayo at ginagamit po natin ang ating magandang pananaliksik at saka kumbaga meron tayong sinasabing ito yung ating katwiran kung bakit ayaw natin o gusto natin ng isang bagay na to para sa ating bayan. Lahat po ng mga pangyayari dito sa atin, kinakailangan malaman natin, di ba? At pagtulungan. At syempre, ang boses naman po ng nakararami ang dapat napapakinggan ng pamahalaan. Yan po ang ating layunin. At syempre, yan ang ating inaasahan na mangyayari. Di ba ba? No? Kaya katulad ho ng mga nakarang araw, yung binalita ko po sa inyo at syempre, nabalitaan nyo rin sa radyo, television, sa mga tabloids, sa mga sa mga dyaryo, na ang pangako ng ating Pangulong Presidente Digong Duterte na kaya siya umurong sa pagtakbo bilang senador ay dahil gusto na niya mag-concentrate sa kanyang pamilya, kulang daw siya sa oras. Pangalawa, ganda ho. Anong sabi? Gusto niyang tutukan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga mamamayan para sa mga health problems kasi nga itong COVID at yung mga darating pang mga kalaban na hindi nakikita. No? Yan katulad ng Omicron. No? At ang pangatlo niyang sinabi na pangako ay talaga namang kahanga-hanga. At kaya nga muli na namang inuulit ng inyong kadiskarte at ipapaalala natin sa kanya pag oras na baka nakalimutan ng presidente, no? Ang sabi niya, kaya siya hindi natatakbo, gusto niyang mag-concentrate tungkol sa nalalapit na itong nalalapit na halalan. Gusto niya ang halalan ay maging transparent.
ano pa, ika nga, transparent, impartial. Yan, ang ganda, no? At saka syempre, gusto niya na mapayapa, napakaganda hong adhikain. Dahil sa kanya pong mga nalalabing mga buwan bilang isang Pangulo ng Pilipinas, maganda pong adhikain yun. At tayo po ay naniniwala sa kanyang binitiwang salita kung kaya't yan po, pinapaalala ko sa inyo mga kadiskarte, yung pangako ng presidente. Kaya, siyempre, hindi niya masasabing joke only lang yan pagkatapos ng mga araw. Ano? And, ang alam ko naman po ay talagang ika nga sincero ang ating Pangulo nang sinabi niya yan. So, yan po mga kadiskarte, yung mga kaganapan ng ating pagbabalitaan. At siyempre, kaya nga itong ating Senate Bill 2094 ay inumpisahan nating pag-usapan. At kanina po kasi nawalan ako ng time na mag-research pa ng mas malalim dahil po may mga dumating tayong mga dapat nakausapin at bisita. Alam niyo po, kulang talaga yung 24 hours sa inyong lingkod kasi ako, I'm doing my best ho para makapagbigay din naman ho ko ng mga nalalaman ko tungkol dito sa atin sa media, na po, na makapag-contribute din naman ako para sa ating bayan, na makapaghatid ng mga impormasyon and etc. Po. Bilang isang retired educator, nais ko pong ialay ang aking nalalabing buhay sa mga ganitong pagkakataon kasi alam ko po na kailangan ng sambayanan ang well-informed tayong lahat. Di po ba? At siyempre, yung impormasyon, kinakailangan patas at katotohanan. Yan po. Kaya nga po, sinisikap po rin na bilang isang media practitioner, gusto ko pong makapagbigay sa inyo ng mga balitang kung saan ay meron tayong pananaliksik na ginawa. At ako po, ay aminin ko tong araw na to, hindi ko po masyadong na-research masyado. Pero yan o, binibigay ko sa inyo yung aking mga na pag-aralan. Kaya pag-aralan din po natin mabuti at kung sakaling meron ho kayong gustong itanong o mga katanungan o gusto ninyong ipaalam dito sa ating studio, please don't hesitate to call us. Our landline is 8820-3805. So, yan po mga kadiskarte. At mayroon po akong paalala sa inyo bukas na December 18, magse-celebrate po tayo ng anibersaryo ng ating Elizalde Broadcasting ikasyam na anibersaryo. And please be with us po, para makapagbigay naman ho kami sa inyo ng kasiyahan kahit papano tomorrow sa ating celebration. At siyempre po, kasama ko po kayong mga taga-subaybay natin at sana po ay patuluyan nyo kaming subaybayan. At please don't forget to follow us on social media, sa ating pong Facebook and siyempre sa ating YouTube channel. Follow and like us sa ating pong YouTube channel and Facebook. And all the programs po na nandirito. Kanina po narinig nyo sa ating mabuting kasama si Ka Jerry Games, Kabayani Jerry Games, na kung saan isa po siyang magaling na broadcaster at syempre tinatalakay ho niya tungkol naman sa mga politika. Iba-iba ho sila at kanina hong umaga naman si Fernan Hota. At yung ating pong mga ibang kasama dahil medyo alam niyo po mga busy sila. At sila po ay nasa media ho rin sila, pero yung iba ho nasa print media at the same time nagbo-broadcast at they are so busy. That's why yung kanila pong programa na realidad, they say na babalikan nila ho sa January. Well, yan po, abangan natin. At syempre po yung ating pong mga kasama na, ano ba yun? Kay Ma'am, what's the program? Bridge Talk. Every Saturday by Miss Marlene Humabon. Yes po, maganda yung kanyang talakayan tungkol ho sa mga businesses, ano. At siyempre, marami pa ho tayong aabangan at we are trying to, makipagtalakayan tayo sa iba't ibang mga broadcaster at hopefully, ay mga magjo-join sa atin na maayos din. At siyempre, ang ating pong mga kasamahan na kung saan nagtutulong-tulong po kami para maayos po natin itong ating
broadcasting para makapagbigay po sa inyo ng mga balitang at mga impormasyon na kung saan dapat malaman ng madlang people. No? So, yan po mga kadiskarte. And don't forget po, yung mga kasamahan ho natin, ng mga co-teacher natin dyan sa Arellano High School. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And I want to invite our teachers, especially Ma'am, tawag dito, Eunice Abanto, to come over and join us tomorrow if you have time, ma'am. At syempre, yung mga kasamahan natin. And don't forget, our mga co-teacher po dati dyan sa Arellano will be with us, especially Miss Lynn Soreda. Yan po. At syempre, yung pong mga kaibigan natin na kung saan, si Mr. Rudy Santo Domingo, I'm inviting you to be with us tomorrow from 10 to 4 o'clock in the afternoon. If you have time, please drop by, no? Of course, Mr. Ray Pabilona, our CPA. Magaling ho yan. Sir, we are inviting you, ha? At yung mga inimbita ko sa yung mga sa print media natin, yang sila, kilala nyo na, si Mr. Asentado, si Mr. Sammy Gabot. O sir, bukas na yun. At syempre, si Mr. Ike Solas, don't forget to be with us tomorrow. At syempre, yung mga kasamahan ho natin. Marami pong salamat sa inyo, mga minamahal kong kadiskarte. And don't forget na lagi ko pong sinasabi sa inyo, I love you all. Bye-bye.